sanggunian, paguli-bayaniwan, sa kalimbugan ay mayaman, namang iyong kabuhayan, sa kabutiran sagana ang palayan. Konti na lang, mararaos na ang gustang bayan.
mamasyal. Karanasang kalungkit, ino sa bayaniwan, ating bigyan dangal. Siyawawan, karanasang kalungkit, ino sa bayaniwan, mga pamilya at kaibigan, tayo nagmamasyal. Karanasang kalungkit, ino sa bayaniwan, ating bigyan dangal. At pag-ibig Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-23 ng Hunyo, ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Sama-sama, sumakay tayo sa bangka kasama si Jesus. Sa ating pong liturhiya, ang pananalig natin na si Jesus ay ating tinatanggap sa banal na komunyon ang nagbibigay sa atin ng lakas sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Mamayang hapon, gaganapin ang pagmimisa sa bispiras ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Tinuturo po ng ating simbahan kung minsan hindi natin nakikita ang mahalaga. Si Jesus ay nasa bangka kahit siya ay natutulog. Kung ang kanyang pagtulog ay nagbibigay sa atin ng katanungan, sa katunayan tayo ay sinusubok. Ang kanyang pagtulog ay ginigising tayo na itaas ang ating tinig at manalangin, iligtas kami. Sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, tayo po ay pangungunahan ng ating lubhang kagalang-galang Bartolome G. Santos, D.D., Obispo ng Iba, Zambales. Kasama din po ang ating Reverendo Padre Ventura Pigalman, Rektor at Cura Paroko ng Pandiocese na Dambana ni San Juan Bautista at ni Reverendo Padre Rafael Balite Jr., Vicario Paroko ng Pandiocese na Dambana at Parokya ni San Juan Bautista at ng amin pong Cura Paroko ng Parokya ng San Antonio de Padua na si Reverendo Padre Rolando Atienza. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit.
Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, ihanda natin ating mga sarili sa banal na pagdiriwang. Alalahanin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awan mo kami. Kristo, awan mo kami. Panginoon, awan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat at sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon kay Job na siya ang naglalagay ng hangganan sa lahat ng bagay dahil siya ang lumikha at nakapangyayari sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Sa gitna nag-alon po yung bagyo. Ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap. Kaya ang karimlan, dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na tayo ay naging bagong nilalang ng dahil kay Kristo. At ang kanyang pag-ibig ang umuudyok sa ating pamumuhay. At sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagpapatahimik ni Jesus sa hangin at dagat na lalong ipinamangha ng mga alagad. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunganan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ng bangka. Ano pat halos ay mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba niyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinundan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod
maging ng hangin at ng dagat. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Maikli lang po yung pumili ko. Kapag po nainitan si Governor, titigil na po ako. Di ko alam kung pang ilang beses ko na po itong liban. Di pa po man po ako bishop, ay dumadalo na ho ako ng liban. Nagmimisa na rin po, sapagkat di ho ba nakakatuwa naman talaga na tayo pong mga taga-ilog, kaya po ang tawag sa atin ay Tagalog, dahil tayo mga taga-ilog, kahit sa naman ho halos talagang bayan ng Bulacan, ay may ilog. Ang mga matatanda pong parokya ng Bulacan ay laging nakaharap sa ilog. Kahit ang simbahan ng Angat na nasa itaas ng bundok, kasarap ng ilog. Ano po? Ang mga matatandang bayan, sapagkat ang ilog po ang daan. Di ba, no? Ang highway po noon, alam nyo naman ito, sa kasaysayan po natin, ay ang mga ilog. Kaya nga po, ang mga simbahan ay nakaharap sa ilog. Ito nga pong bisita ninyo, dati-rati, nakaharap sa ilog. Siguro naiinitan na rin, kaya tumalikod sa San Isidro. Ano po? Pero maganda pong alalahanin ang kasaysayan. Kaya kahit po ang isang pagdiriwang na katulad ng liban, hindi na ho mawawala yan sa ating pong kultura, sa ating pong paraan ng pagsamba sa Diyos, sa ating pong paraan ng pagpaparangal, sa ating patron sa San Juan Bautista. Nagkataon po na ika-12 linggo ng karaniwang panahon, ang ebanghelyo po ay hinango po sa ebanghelyo ni San Marcos sa ika-4 na kapitulo, na kung saan po ang Panginoong Jesucristo ay nakasakay sa bangka pero natutulog. Nang ang bangka ay salpukin ng malalakas na hangin at alon, halos ito'y lumubog. Siyempre po, ang mga alagad, ginising siya sapagkat ang sabi nila, Guro, do you not care that we are perishing? Sabi ng mga alagad, di mo ba alintana na tayo lulubog na o sa mas masakit na salita, wala ka bang pakialam, mamatay na tayo, tutulog ka pa. Parang ganun ho, no? Malumanay lang ho yung pagkakasali natin sa Tagalog. Pero sa totoo lang, yung do you not care we are perishing? Di ba? Kaya nang gumising ang Panginoon, sabi niya sa hangin, saka sa alon, shh! Hoy! Kumahimik ka! Ito ba hindi ho yung mga tao sasabihan ko. Magsasermon lang. Makakala nung hindi nakikinig nagagalit na yung pari. Huwag daw kayo maingay. Pero totoo, pag yung pari nagalit habang nagmimisa, tumatahimik ko kayong lahat, di ba? Oo. Pero yung pari, kahit sino sa amin dito, pag may malakas na hangin, sinabi, Hoy! Tumigil ka! Hindi titigil yan. Pag may malakas na alon, Hoy! Hinto! Hindi hinto yan. Bakit po? Tanging si Lord lang ho ang kaya magpatahimik ng unos. Amen? Yes. O ngayon, ang libad, ito ang ating pagdiriwang. Ang pagdiriwang natin sa ilog. Pagdiriwang natin sa ating pong patron na pinararangalan sa San Juan Bautista, na dahil po sa kanyang pagbibinyag sa Panginoong Jesucristo ay nabuksan po ang langit at sinabing ang Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos, dapat natin siyang pakinggan. Kaya nga po si San Juan, lagi tayong dinadala sa Panginoon na ating dapat pakinggan. Kaya nga po tayo pong lahat, sa pagpaparangal natin kay San Juan, atin pong kinikilala ang kanyang ipinakilala.
ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po sa San Juan, lagi nakapuro sa Panginoon. Lagi po siya magsasabing, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Ayan ang ating tagapagligtas. Ngayon, tayo pong lahat, pag tayo po'y sumakay sa isang bangka, at yung bangka po'y palubog, magtatanong pa ho ba kayo kung kamag-anak mo yung katabi mo? Hoy, kamag-anak ba ka? Halimbawa po, nasa isang bangka, ang nandoon ay si Bishop, si Governor, si Mayor, si Father Turing, si Father Rapi, si Father Boyet. Lulubog yung bangka. Sino ang una niyong sasagipin? Mamili na kayo. Oy. Si Governor, si Bishop, si Father Turing, si Father Rapi, si Father Boyet. Isa lang ang pwede nyo sagipin. Sino po ang sasagipin ninyo? OMG. Sabihin nyo, si Governor na lang po. Kasi si Governor, kailangan po namin yan. Yung Bishop po, uwi na lang po kayo sa Sambales. Si Father Turing po, saka si Father Rapi, senior naman na ho. Pwede na ho yun. Matagal na pare. Si Father Boyet, ganun din ho. Palitan na lang ho natin. Mahirap po palitan ng Governor. Ay, hindi ho. Mali kayo dyan. Pag lumulubog ang bangka, ang unang sasagipin, katabi. Kung sino yung katabi mo? Kung sanay kang sumagip, ha? Baka ikaw din sasagipin. Pero sa totoo lang po, pero po biro, pag ang isang bangka po ay lulubog, ang una natin gagawin, magdasal, hindi ba? Tumawag sa may kapangyarihan para tayo sagipin, para tayo iligtas. Ganun ho ang buhay natin eh. Hindi naman so ang bangka lamang ang pagkakataon na makararamdam tayo ng kaba ng ating pagtawag sa Panginoon para tayo iligtas. Pagdating po sa ganyan, wala na ho tayong dapat pang alalahanin o isipin kundi ang tumawag sa Panginoon. Sapagkat siya naman po talaga ang may kapangyarihan, ang may kakayanan upang tayo iligtas. Amen? Ganon din ho, pag ang bangka lumulubog, tatanungin ba, Katoliko ka ba? Aglipay ka ba? Iglesia ka ba? Metodista ka ba? Sino ang una nyo ililigtas? Yung Katoliko na may paparangal kay San Juan? Yung Aglipay, yung Metodista, yung Iglesia? Sino una nyo? Hindi po yung katabi ninyo. Pero kahit na ano pong relihiyon ang nakasakay sa bangka, pag tumawag sa Panginoon, hindi na rin ho magtatanong si Lord, Katoliko ka ba? Parokyano ka ba ng San Juan Bautista? Ikaw lang ililigtas ko eh. Iglesia ka ba? Ikaw lang niligtas ko. Metodista ka ba? Ikaw lang mabait? Ikaw lang hindi po. Si Lord, ililigtas po tayong lahat. Ang mahalaga po ay ating ginagawa, ating pong ginagampanan, isinasabuhay ang ating pananampalataya. Kaya po, sa araw na ito, sa pagpaparangal natin kay San Juan, atin naman pong alalahanin ang pangako natin sa binyag, na iwasan po ang kasamaan. Iwasan po natin. Ano po? Basic po yan. Ano po? Basic attitude, character ng tao. To avoid evil. Do good, avoid evil. Yan lang ho. Hindi ho mahirap yan. Ano? Isipin. Do good, avoid evil. Pangako ho natin yan sa binyag eh. Ang sumampalataya sa Diyos, na makapangyarihan, sa Panginoong Kristo, sa Espiritu Santo, na ating pong gampanan ang pangako natin ng binyag. Kaya po sa araw na ito, magpasalamat po tayo sapagkat binigyan mo tayo ng magandang panahon. Naiinitan na ho si Governor. Nakikita ko na po yung araw. Nakatapat na sa kanya. Titigil na po ako. Amen? Amen! Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoon Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa mga bago pa ng kapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag,
Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama, sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya dahil ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen, at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa haton ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa itong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Naririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon bibigay buhay na galing sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya, pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahan katolika at apostolika. Ganyan din sa isang binyag sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. At hinintay ko ang muling pagkabuhay na namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoong makapangyarihan sa langit at sa lupa. Atin pong isamo sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magtiwala sa Panginoon ang mga Kristiyanong natatakot at nasisiraan ng loob, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magbahagi ang mga biniyayaan ng Diyos sa mga nangangailangan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang manatiling matibay ang pananalig ng mga mananampalatayang Kristiyano sa gitna ng mga pagsubok, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang makatagpo ang mga tumawid sa kabilang buhay ng kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik po natin idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Amang mawain, dinggin ang aming panalangin at itulot na kami maging matatag sa mga unos na dumarating sa aming buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
namin kayo mga kapatid upang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng ganun. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at ng tag-ulan. Ikaw ang umubog sa tao bilang iyong kawangit na mapagkakatiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga'y pinadilingkuran sa pagganap sa nananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging ando, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghating-hati niya yon, inibot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tibang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagbabawad ng mga kasalanan. Gawin din niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili niya inihain, bilang pagkain ito, bilang sasaluhan natin. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay ang bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maligabin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami ng pag-ibig kayo sa ni Papa Francisco naming Papa, si Dennis naming Obispo, ang lahat ng Obispo at ng Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pagasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Amang San Jose kabiyak na puso, kaysa ng aming mahal na patron pambayan San Juan Bautista, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Antonio de Padua, at maging silang mapapalad, aming kababayan at magkapatid na Madre, Julicia at Cecilia, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa kagubili ang mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin lakas loob. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kalwalhatian ngayon at magpasawalang hanggan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung may mga pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, narito si Kristong Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong niliyahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ko aklat at dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay dadasalin ko ang panalangin para sa Pilipinas ng ating minamahal at pinagpipitadahan ng gobyerno upang maipaalala sa atin ang kahalagahan ng ating pamilya. Ang pamilya, ang pundasyon ng ating pong lipunan na dapat maging matibay. Abang mapagmahal, Diyos ang lumikha na lahat ng bagay. Pinupuri ka namin at dinadakila sa iyong kalulatian.